Isang marital scandal ang kinakaharap ngayon ng isa sa mga napabalitang top contender for the House speakership. Sinampahan siya ng reklamo ng kanyang asawa dahil sa infidelity. Walang mental kasi hindi naman ako na-hurt. So, wala. Wala akong sinirang pamilya. So, ako kasi ako sa buhay ko pa lang. Pwede bang masira ang pangalan ng isang babae dahil lang sa isang litrato at chismis kahit wala siyang direktang kinalaman sa kaso? Ganyan ang tanong na bumungad sa publiko nang mabanggit ang pangalan ni Ivana Alawi sa isang reklamong isinampa laban kay Bacolod Congressman Albi Benitez. Isang kasong may kinalaman sa psikolohikal na pananakit, anak sa labas at lumalalang iringan sa pagitan ng matagal ng hiwalay na mag-asawa. At sa gitna ng lahat ng ito, isang sikat na aktres ang nadamay, kahit hindi siya ang nasa sentro ng gulo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kamakailan ay gumulantang sa publiko ang balita na nagsampa ng reklamo si Dominic Nikki Lopez Benitez laban sa kanyang asawang si Bacolod Representative Albi Benitez sa ilalim ng Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children Act. Isang reklamo ng psikolohikal na pananakit, paglabag sa karapatang marital at emosyonal na pagpapahirap ang inihain ng asawang matagal ng tahimik tungkol sa tunay na lagay ng kanilang relasyon. Ngunit ngayong isinampa na ang reklamo, lumalabas na may malalim at matagal ng problema sa pagitan ng dalawa. Sa salaysay ng reklamo, kinumpirma ni Nikki na matagal na silang hiwalay sa tirahan ni Albi. Sa madaling salita, hindi na sila nagsasama sa iisang bubong at tila wala na ring personal na relasyon. Ngunit sa ilalim ng batas, kasal pa rin sila. At ang pagkakahiwalay na pisikal ay hindi nangangahulugang malaya nang lumabag sa obligasyon ang isa sa kanila. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang makatanggap si Nikki ng petisyon para sa annulment mula sa kampo ni Albi. Kalakip ng mga dokumentong legal ay isang revelasyon na lalong nagpalala sa sitwasyon. Inamin umano ni Albi na mayroon siyang 2 anak sa ibang babae habang kasal pa sila ni Nikki. Para kay Nikki, hindi ito simpleng pagtataksil, ito ay paglabag na sa kanyang dignidad, sa kanyang karapatan bilang asawa at sa kabuuan bilang isang babae. Ang kasong isinampa ay hindi lang basta issue ng infidelity. Isa itong pag-atake, ayon sa reklamo, sa kanyang mental at emosyonal na kalagayan. Isa raw itong uri ng pang-aabusong hindi nakikita ng mata ngunit ramdam ng kalooban. Sumasaklaw ito sa pananakit sa pamamagitan ng panlalamig, pagsisinungaling at pagpapabayaan sa mga obligasyon. Habang umuusad ang kaso, isang partikular na detalye sa reklamo ang agad na umagaw ng pansin ng publiko, ang di umano'y presensya ng ibang babae sa buhay ni Albi Benitez. Bagamat hindi pinangalanan sa reklamo, may mga pahiwatig na tila tumutukoy sa isang kilalang personalidad. Isa sa mga litratong lumabas ay kuha noong Pebrero 2024 sa Japan, kung saan makikita sina Congressman Albi Benitez at si Ivana Alawi na magkasama. Ang na-viral na bidyong ito na nagpapakita sa kanila na magkasabay sa pila sa isang airport sa Tokyo ay naging mitya ng matinding espekulasyon online. Sa kabila ng mga haka-haka, walang hayagang nakasaad sa reklamo ang pangalan ni Ivana. Gayunpaman, hindi nakaligtas sa mata ng publiko ang koneksyon. Marami ang nagsimulang magtanong, si Ivana ba ang tinutukoy? Ano ang papel niya sa eskandalo? At higit sa lahat, may batayan ba ang pagkakadawit ng kanyang pangalan? Agad namang umalma si Ivana Alawi. Sa isang maikli ngunit matibay na pahayag sa kanyang Facebook page noong Pebrero 10, 2024, nilinaw niyang wala siyang anumang romantic o personal na relasyon kay Congressman Benitez. Ayon sa kanya, hindi siya kailanman naging kabit o involved sa isang lalaking kasal. Hindi rin siya ang ina ng mga anak na tinutukoy sa reklamo. Giit pa niya, kasalukuyan siyang nakikipag-date sa isang businessman, hindi politiko at wala siyang anak. Ang kanyang kampo ay malinaw at direkta. Ang pagdawit sa pangalan ni Ivana ay walang basehan at isang anyo ng paninirang puri. Sinira raw nito ang kanyang reputasyon, lalo't isa siyang pampublikong personalidad na pinangangalagaan ang pangalan at imahe. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Ivana na nakilala niya si Mayor Benitez noong siya ay may trabaho sa Bacolod. Aniya, he was very accommodating and friendly.
at hindi lang siya ang politikong nakilala ko at naging kaibigan. Sa kabila ng kanyang paglilinaw, patuloy pa rin ang pagdawit sa kanyang pangalan. Pinuna ng ilang netizen ang tahimik na reaksyon ng kampo ni Albi na hindi kaagad nagsalita para itama ang issue. Gayunpaman, naglabas ng pahayag si Mayor Benitez kung saan humingi siya ng paumanhin kay Ivana at sa kanyang pamilya para sa abalang idinulot ng issue. Ayon sa kanya, ang video na kumalat ay hindi nagpapakita ng buong konteksto ng kanilang pagkikita sa Tokyo na anya ay isang chance encounter lamang habang siya ay nasa business trip. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng kung paano ang isang simpleng larawan o video ay maaring magdulot ng malawakang espekulasyon at pagdawit sa mga taong walang kinalaman sa issue. Sa kaso ni Ivana Alawi, malinaw ang kanyang posisyon. Wala siyang kinalaman sa reklamo laban kay Albi Benitez at ang kanyang pangalan ay nadamay lamang sa gitna ng kontrobersya. Ang kampo ni Congressman Albi Benitez ay hindi nagtagal bago maglabas ng pahayag kaugnay ng pagkakadawit ng pangalan ni Ivana Alawi sa isyong kinahaharap niya. Sa isang opisyal na pahayag na inilathala sa kanyang Facebook page noong Pebrero 12, 2024, humingi ng paumanhin si Benitez kay Ivana at sa kanyang pamilya dahil sa abalang idinulot ng pagkakasangkot ng kanilang pangalan sa mga isyong may kinalaman sa kanyang pribadong buhay. Ayon sa kanya, ang mga espekulasyon tungkol sa kanila ni Ivana ay walang katotohanan at naglalagay lamang ng malisya sa isang chance encounter na nangyari sa isang airport sa Tokyo, Japan. Nilinaw ni Benitez na ang kanyang pagpunta sa Tokyo ay para sa isang business trip na may kaukulang official travel order. Aniya, ang video na kumalat online ay hindi nagpapakita ng buong konteksto ng kanilang pagkikita ni Ivana at hindi ito dapat bigyang kahulugan na higit pa sa isang pagkakataong pagkikita. Sa kabila ng kanyang paghingi ng paumanhin at paglilinaw, para sa ilan, hindi sapat ang mga ito upang maibsan ang epekto ng pagkakadawit ng pangalan ni Ivana sa isang kontrobersyang wala siyang kinalaman. Ang issue ay nagdulot ng emosyonal na stress hindi lamang kay Ivana kundi pati na rin sa kanyang pamilya, lalo na't sila ay nakatanggap ng mga mapanirang komento mula sa publiko. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng maingat na paghawak sa mga isyung may kinalaman sa pribadong buhay ng mga individual, lalo na kung ito ay may potensyal na makaapekto sa kanilang reputasyon at emosyonal na kalagayan. Sa panig naman ng kampo ni Nikki, ipinunto nila na hindi nila tahasang binanggit si Ivana. Ngunit binigyang diin nila ang konsepto ng implied admissions, mga pahiwatig, mga kilos, at mga sitwasyong nagpapakita ng koneksyon o ugnayang maaaring makasira sa isang asawa. Ang issue ay naging mas komplikado dahil ang tunay na sentro ng kaso ay hindi si Ivana, kundi ang mismong relasyon ng dalawang taong matagal nang hiwalay, ngunit hindi pa formal na tinapos ang kanilang kasal. Sa kasong ito, lumalabas ang kahalagahan ng legal na proseso sa pagitan ng mag-asawang nagkahiwalay, hindi sapat ang pisikal na distansya. Ang pagbuo ng bagong relasyon, lalo na kung may mga anak na, ay maaring gamitin bilang ebidensya ng pananakit, hindi lang sa pisikal na anyo, kundi emosyonal at psikolohikal. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang kaso ay patuloy pa ring nililitis, walang pinal na desisyon, ngunit malinaw na ang pagkakabanggit at pagkakadawit kay Ivana ay nagdulot ng malaking epekto, hindi lamang sa kanyang karera, kundi sa kanyang pagkatao bilang isang babae na walang kinalaman sa gulo. Habang tumatagal, mas marami pang usaping lumulutang. Paano natin pinoprotektahan ang mga inosente sa mga ganitong issue? Bakit ganito kabilis ang lipunan sa paghusga batay sa isang larawan? At ano ang papel ng media at publiko sa paghubog ng opinyon habang wala pang pinal na hatol? Kung naniniwala ka na ang hustisya ay para sa lahat, para sa tunay na biktima ng emosyonal na pananakit at para rin sa mga inosenteng nadadamay, maging mapanuri at responsable sa pagtanggap ng impormasyon. Tandaan, hindi lahat ng kumakalat ay totoo at hindi lahat ng nananahimik ay may tinatago. Para sa ngayon, inaabangan pa natin ang susunod na mga pahayag at pag-unlad ng kasong ito. I-like ang video kung naniniwala kang walang sino man ang dapat husgahan base lang sa haka-haka. Mag-subscribe para manatiling updated sa mga isyong may kinalaman sa batas, kababaihan at paghahanap ng katotohanan.
I-share ang video kung sang-ayon kang dapat itaguyod ang patas at makatarungang pagbabalita, lalo na para sa mga babaeng nadadamay sa isyong hindi sila bahagi.